Detalye sa funeral arrangements ni Barbie Hsu at sino ang magmamana ng kayamanan niya. May ilang araw na rin ang nakalilipas matapos na maibalita ang biglaang pagpanaw ng isa sa mga drama icons na mga isinilang noong 80s at 90s na si Barbie Hsu. Maraming fans pa rin nga ang nagluluksa sa maaga niyang pagkawala at sinabing parang nawalan sila ng matalik na kaibigan at kapatid. Naging parte na kasi ng buhay nila noon si Barbie dahil sa karakter nito bilang si Sunshine sa sikat na Taiwanese drama na Meteor Garden. Matapos na i-declare na wala na siyang buhay noong February 2, 2025, maraming katanungan ngayon ang lumalabas tungkol sa pag-uuwi sa kanyang mga labi sa Taiwan. Hinintay muna ng ilang mga news sources ang sasabihin ng kanilang pamilya bago naglabas ng detalyadong impormasyon tungkol dito. Nalaman na dahil mayroong epidemic control regulations ang Taiwan, kinakailangan munang i-cremate ang kanyang mga labi bago sila payagan na bumalik ng bansa. Nakiusap naman ang kanyang ina na bigyan sila ng privacy sa pagluluksa sa pagkawala ng anak sa kanilang pagbabalik. At noong nakarang araw nga ay inabangan ang pagbabalik ni Barbie sa Taiwan. Kasama niyang bumalik ang mister na si DJ Koo at kanyang ina at pamilya nila. Inilabas nga ng ilang news sources sa Taiwan ang litrato ng kanilang pagbabalik bansa at sinigurado nilang magiging pribado ang pagbabalik na ito. Lumipad sila mula Haneda Airport sakay ng isang maliit na chartered plane at dumating sa Zhongshan Airport sa Taiwan bandang alas 3 ng hapon. Naiulat din na habang papalapit ang media, habang hawak ni DJ Koo ang pink urn na pinaglalagyan ng abo ni Barbie, hiniling niya sa staff na payungan ang kanyang asawa para hindi ito mabasa. Di nagtagal ay nakita ang mga staff na may hawak na payong upang protektahan ang urn ni Barbie. Matapos na makabalik si Barbie ay inabangan naman ng mga fans ang susunod na detalye para naman sa kanyang farewell service. Pero ipinarating ng nakababata niyang kapatid na si Dee na walang memorial o funeral service na magaganap. Aniya sa isang public at official statement, "She has safely returned home. We believe she is now happy in heaven and at peace. We will not hold a farewell ceremony for her. She was always a low-key person. Please keep her in your heart. Our family is grateful for the love you have shown her." Kasunod naman nito ay nabalitaan na nag-iwan na pala si Barbie ng mensahe noon pa man kung paano niya gustong alalahanin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ibinahagi niya sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang ideal farewell ceremony ay dapat masaya at puno ng selebrasyon. Kabilang na rito ang pag-inom ng kanyang paboritong champagne. At higit sa lahat ay puno ng masasarap na pagkain. Hiniling din niya na huwag siyang iyakan ng mga ito. Pribado nga ang magiging setup ng pag-alala ng mga mahal sa buhay ni Barbie sa kanya. Ang kanyang urn naman ay mananatili sa kanilang bahay dahil ayon na rin sa ilang sources. Hindi pa tanggap ng kanyang kapatid na si Dee ang pagkawala nito at mas gusto raw na palagi itong nakakasama at nakakausap. Sa mga nakakakilala sa magkapatid na Barbie at Dee, hindi mapapantayan ang relasyon nila bilang magkapatid ng kahit na sino. Mula kasi noong teenager sila ay magkasama na sila sa trabaho at sa grupong binuo na tinawag na ASOS. Sobrang malapit nga ang dalawa sa isa't isa, kaya naman binabantayan at nakatutok ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay, sa kalagayan at sitwasyon ni Dee. Para naman sa mga katanungan kung ano na ang mangyayari sa kayamanan na naipon at naiwan ni Barbie sa kanyang maagang pagkawala, may ilang mga balita ang lumalabas ngayon online. Sinasabing si DJ Koo ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon ngayon dahil maaaring mawalan siya ng parehong karapatan sa mana at kustodiya ng mga anak ni Barbie. May ilang lumabas na impormasyon na nagsasabing sina DJ Koo at Barbie ay hindi opisyal na nairehistro ang kanilang kasal sa Taiwan. Bagamat legal silang ikinasal sa South Korea, hindi nila natapos ang proseso ng pagpaparehistro sa Taiwan. Nagdulot ito ng matinding alalahanin tungkol sa mga legal na karapatan ni DJ Koo tungkol sa ari-arian ni Barbie at sa kanyang mga anak. Ayon sa mga law experts, kung nag-iwan ng testamento si Barbie, ang kanyang mga ari-arian ay ipapamahagi batay sa kanyang kagustuhan. Ngunit kung wala ang kanyang ari-arian, ay karaniwang pantay na hinahati sa pagitan ni na DJ Koo at ng kanyang dalawang anak.
Dahil hindi si DJ Koo ang biological father ng mga anak ni Barbie o ang legal na nakarehistro bilang asawa ni Barbie sa Taiwan, nanganganib na mawala ang kanyang mana at ang kanyang karapatan sa kustodiya ng mga anak ni Barbie. Sa unang pagkakataon naman ay nag-post ng isang madamdaming mensahe si DJ Koo sa kanyang social media account. Sinabi nito na sobrang sakit pa rin ang kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang mahal na asawa. I am currently in a state of indescribable sadness and pain, with a heart as if being cut by a knife, and my insides are torn apart. I have no strength to speak, nor do I want to speak. Nagpahaging din siya sa mga individual na sumisira sa imahe ng kanilang pamilya. Sinabi rin ni DJ Koo na ang kayamanan ni Barbie na tinatayang nasa 1.7 new Taiwan dollars o 1.76 billion pesos ay naipon niya para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng hard work and dedication. Therefore, I have decided to hand over my share entirely to my mother-in-law. Ipinangako rin niya na poprotektahan niya ang mga anak ni Barbie na nasa edad 8 at 10. I will take legal measures through lawyers to protect their rights until they reach adulthood. I believe that safeguarding the family that she and loved most is the last thing I can do for her. Kinakiligan ng marami ang love story ni na DJ Koo at Barbie. Halos isang taon din kasi noong 1998 nang mag-date silang dalawa. Subalit kinailangang maghiwalay dahil mahigpit na ipinagbabawal sa K-pop industry ang pakikipag-date. Umabot ng mahigit 20 years bago sila muling nagkasama. Ikinasal kasi muna si Barbie sa Chinese businessman na si Wang Xiaofei noong 2010 hanggang sa paghihiwalay nila noong 2021. Nang mabalitaan ni DJ Koo ang hiwalayan ni Barbie at ex nito, nakipag-ugnayan siyang muli sa kanya at doon na muling nabuhay ang kanilang love story. Ikinasal sila noong March 2022. Ibinalita ang pagpanaw ni Barbie Hsu noong February 4, 2025. At ayon sa mga lumabas na impormasyon tungkol dito, ay nangyari ang malungkot na balitang ito habang nagbabakasyon sila at kanyang pamilya sa Japan para sa pagdiriwang ng Lunar New Year. Pero bumigat ang komplikasyon na dulot ng trangkaso na nararamdaman na pala niya mula pa lang sa Taiwan. Dahil kagustuhan niyang maging masaya ang kanyang pamilya, itinuloy na lamang nito ang kanilang bakasyon. Hanggang sa dumating ang umaga ng February 1, 2025, kung saan kinailangan na siyang dalhin sa isang malaking ospital para masuri siyang mabuti. Napag-alaman kasi na mayroon siyang pneumonia caused by influenza A, kung saan humina ng todo ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad, hindi na nito kinaya pa ang makarecover, kahit ilang gamutan na rin ang pinagdaanan niya. Dumagdag pa dito ang ilang mga underlying conditions ni Barbie na na-diagnose noon na mayroong mitral valve prolapse o heart condition at ilang serye na rin ng epileptic seizures ang kanyang pinagdadaanan. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.